Kini akong gipangayo sa tanan. May prinsipyo ka ba? Kay wala tanan akong tao mo gina prinsipyo. Kay ang prinsipyo kaning mga ni anak ko mari opisyal. Apil mga dagang gobernador o mayor. Ano sila? Dili nimo sugot o kausyaw. Dili nimo sugot nga susugon na ko mo nimo na deskonsiyo. Never. Pare Marcoleta. Pagka-bright na lang ng bata. Butuhin ninyo sa tinuod lang. Ako mismo, naako'y kaso, alanganan ko sa korte o sa akong kwaon si Marcoleta. Siguro ko, maayong abogado, maayong mo debate, dili baligya ang kaso nga katong pinaag. Muna akong unsa bungol-bungol rin ako buang. Senador. Baby, bungol-bungol ako. Tiguang na. Binta ito niya siya. Nabi babae mo sulte. Mayroon, unsa to? Bago lang kung nahuman. Pero una, kung diretso. Grabe, daming tao. Si Marcoleta na itong akong appeal yun sa istorya. Ganang tinarong, may prinsipyo. Pumanis Congress na ito, sa Ludo, di ba? My God, bright. Ako unta to bright man ko, pero pareho may eskulahan ni Mayor Rama. San Beda man po na siya. Tanawa kung sa'yo nahitabo. Attorney Victor Rodriguez, Congressman Rodante Marcoleta, Attorney Jimmy Bondok, bag-ulan ng abogado. Muna gana ayog sambat na paghuhuwat mo na. Kadaot ni Cebuano anak yung sambat. Mayor Mike Rama, Mayor Jonas Cortez, Pastor Kibuloy, Vice Mayor Glenn Berside. Madaog nila.
Modaog ba ni sila? Kay dili, di na ko maghugo-hago, manaog na ko. Pakita yung Duterte, sila Duterte. Humana man. Pasig asa kung mga to, tinuod lang. Or, pasig mall mo nang di, ang tao magsig Duterte. Mayroong kinsa man ang yawa na. Humana namang eleksyon o ano. Mayor Bingol Vilo of Consolacion, Vice Mayor Rose Bihag Cebu, Francis Palanca was running for governor in Negros Occidental. Hi, come on, Dong. Nagtinudloan naman mo niya. Yes, sir. Na ako'y isyo simple lang. Ang usak ka nasod naanay pundo niya nga gold. Gold ba? Kana munay iyang itubag unsa man ang imong kwarta papel malang na asa man ang balor ana asa ang backup ana. Mayong kadayon, niya ang among gold reserve. Kaya namo mopalit og asa magdegosyo. Kay naami gold ug naay balor among kwarta. Ang putlag wa na ko magbaling-baling ng ilang computation. Ang atong gold karon nahurot og baligya. So kanang imong papel gigunitan nga bugat ka at daghan tag gold reserve. Gaana kaayo na hantod nga wa nay nasod mukatag. O di na mo honor ana kay wa na nay value. Ang unang gikawat ni Marcos Nako. ang atong gold reserves. Sige, mo bitaw nang ni ako. Actually, suko ko putang ina nila. Sige yan ang nagbaligya ang atong gold hantod karon gamay na lang kaayo. So, unsaon lang pagtindog ang atong ekonomiya pag-abot sa panahon, masirip nila nga wala na tay backup sa atong kwarta. Importante kita na to, muni among mundo o muni balor among kwarta. Sige. Nawala na kay gasigihan o baligya. Wa ta mahibaw
pilay gibaligya og kanos muunay nakong putang inan diha nga wa ta mahibaw. Wa ta kahibaw ang gold diin gibaligya og pila. Wa sila mosultian na ang administrasyon. Kada dapat public na, kay public issue, public property, public money. Tama. And yet, ingnan mo, padoong na siya sa pagka-dictator. Padoong na siya dito, di na magbaling-baling, og ingno ni mo, hoy, hay naman tong among gold, di man ni mo magbaligya, pilay imong ngalin. Wala na. They don't bother to answer, and they don't bother really to give a statement to the Filipino people. Lisod na. Perting lisura na. Muna una, karong pila ka adlaw, mga pobre kita ani. Ako, nagpalit ako daan o sa kadusin ng jockey nga. Kaya nga akong daan, luag na. Usay maglakaw ko ni ana sa ang garten, ni ana sa akong pobre na gud ta. Niya pa'y ni si Pam Bari 4 Governor mo ni mo kahit yun sa sige ma'am, good luck. May pa bang lawas ni Gwen? Loko-loko talaga. Di man dili bugal-bugal. Pero ba na ako, niniwang na siya maayo? Kumusta? Ina na siya makita niya, nangumusta ko niya ha? Si Mayor Paz Radasa sa Lapu-Lapu. Ay, ma'am. Daog na kita ni. Kanibang mga katsila, salbahes yun yung mga yawa. Natong unang panahon, iabot na sila sa Pilipinas. Gusto mo sa Leyte, diyan ay parking itong ilang galyon. Mayaba lang mga barkong dago. Sulod sila, patay nilang Pilipino, kulata nga to, kulata dire. Saka sila sa taas, sinahinay. Ang Pilipino gud niya to in town, sundang lang. Ang katsila niya to pagkanaog nila, naana sila'y pusil. Wa gidag-anan akong lulo. Dito sa taas. Siyempre, ako gitong lulo kay ang problema ni Ane, tanaw ng mga lugar, mga isda, mga guwapong kita sila sa isda nga mo'y ginakaon sa mga natibo ni ato. Kato mga natibo ni ato, ato tong mga amahan o inahan. Karon kay patay man ni Lapu-Lapu si Magellan, nanimaw siya, kwapo mang isda, iyang gipadakop, pinakadakop. Pagkahuman iyang gialsa,
ipanganlan niya lapu-lapo. Ihimo niyang isda. Tak ina kwento yan. Ako karong pila ka adlaw ug naamoy pispan diha, magbuhi ko og halwan lang. Ganyan mag-joke, BBM, ganyan mag-joke. Panganlan po na ako, Magellan. Ganyan. Napugos ko ani karong pagkampanya para anaon yun sila. At least kinahanglan mudaog nining kadaghanan nila ikaduhang rason o ngano ang boto nila sa Senado critical tungod si Inday. Ilang ang gustong tangtangon si Inday. Pamuliti ka ba? Kay pagkahuman god ni Marcos, ug manaog siya, ug di siya magdiktador, may naagi ikapuli. Wala sila ikapuli o ang kontra nila si Inday. Why pildi si Inday? Ug mo daw. So, karon pa lang gusto nilang piangan mo nang samokron. So, kinahanglan perhaps ay si Inday pag-abot sa Senado kay mo umanay mo ang Senado mo oy judge, ang House of Representatives mga representante mo na sila'y prosecutor, sila'y mo da sa demanda niya, ang mga senador mo'y maminaw o muhatag sa ilang silot o verdict. So kinahanglan ni Inday manaog na silang tanan para masiguro nga dili siya pag-abot sa Senado alkanse. Pananghangyoon tamo, padag-on ninyo na yung akong gihangyo sa inyo. Kay mawad-an taog, wala may problema ng manaog ka, pero alisdan siguro nila boto. Muna na di ang plano nila. So, ay naman eh. Ibigay mo kayo, no? Ay naman eh. Daming tao. Ikaw Ako po, di na naman makakatulog si Bongbong nito. Muna pister. Ano masasabing mas tumaas ang ang mga followings mo? Tayo nakita mo ba yung tao na yan? Walang ayuda yan. Walang ayuda. I love you. Pero ang imong tingog murag naman. Kita ta. Ikaduha. Kaning utang di ang pagkaon. Bugas. Ang iyang giingon ni adto nga 20 pesos daw ang kilo. Mag-isaad sa buang. Karon wala na. Unya walay solusyon nga naa makita nato. Munay problema. Nag-import sila og daghang bugas. Mubayad magyud nagtaripa.
ang taripa giubsan nila from 35 to 15. So, daghang bugas ni sulod. Pero pagbaligya, mahal na gihapon. Unsa man yung putang inaw? Pasudlo na, mubo ang taripa, daghang bugas, pag-deliver, mahal man lang gihapon. Mo ba pod gare? Oo, kasabot. Akong presidente nito, pag ingon ako kakang presyoan ng inyong bugas, 35 o 20, 25 per kilo, mo yan masunod. Kani siya, presidente man unta, dili maka mando. Waton ang problema, makitaan man nyo mulaygay. Una pa siya mo desider. Pagkahinay yun, ingnan ta mo, President yun. Ako di man ko manghambog, kinsa ba ito, ito si John, ito akong gitawag pag-abot na ko sa Manila bago kong presidente na ay bugas nga ang presyo ba gaduwa na sa mahal o akong sugo ni si John nako tawga ang pinaka dakong negosyante bugas dire sa Manila. Yung opisyal sa NV ayaw na kanang negosyante nga pinakadato nga nagnegosyo bugas. Chinese. Way bino. Kani tinuod ne naaman si Major Dia. Tawag na kong Chinese ipaling sa ingon ako nga naay tay problema. Ang bugas nga rin gabalintong ang presyo. Karon ako dagang ingnon. O dili gani na mabutang sa hustong presyo, ipapatay ta ka. Tinona, dagang bagay, dagang po ko gisuli nga ipapatay nga nago ipat siya po. Nabog yung ko'y giingnan nga ipapatay ta ka. Paruman, ni gwapo ang presyo. So nawala akong problema. Ani man ko daning community of people ba? Nagi bright di nga makauna-una kung saon pag kausapod tubig. Walay tubig. Manila, tanan. Ako sa Davao to ko. Tawagan ako ang tubigiro ng ilang manager dia. Inako tubangan po sa media, minaw, mulupad ko ugma sa Manila. Putang ina, pagwalay tubig nga muagas anang garipo, dadon taka dito sa dito takalumsan pedag bot na ako sa Manila, nanay tubig.
Ana man musulbad o kuan. Galing itlog lang ng puta. Talawan o walay sapot. Ito presidente kagwa kay sapot. So duha. Karon ang ikatulo, di na ta binulahay ha. Di balik na pod ang droga. Dire sa Davao, Cebu, Manila, daghana pong standby nga mang hold up. Uban manunggab. Katong nang hawa, moto sila. Wala yun, hinay yun. Di nila kontrolado. Hadlok manggod. Hadlok sila sa human rights. Sa bagay ako, may kaso ginoong ko. Pag ina na ko ako sa Davao ni Adto, pag ina ko gusto na ko ang Davao malinawon. Gusto na ko ang Davao makalakaw ang mga tao. Makauli ang mga estudyante, labigid ang mga babae. Nga while pulled up sa jeep, ina ko, patsa silang daan tanan naron. Ilabay na sa dagat, ibahog na nga na sa mga isla. Mundog dabang, mutilaw mo sa mga pula-pong tamok ayo, bitaw. Dere, fertilizer, pula-pong re, Davao, binahog eh. Upper, tanan. Simple wala na. Ang tiil, yung mo lang higtan o haloblak. Stang ulo. Di na ulo tao. Baya, Pasig, di na siguro ko di bawal naman sa Constitution. Pero pag mabalik ko, bantay yun. Dahil kinahalan, ang problema diha, patyon yun mo, walay laing solusyon. Walay laing solusyon. Imo nang iprisuhon paggawa sa niyang balik na adik eh. O niya balik na pod balik. Basta di na maantos, hiposo na lang. Pero ang gusto nako katog yung dagko katong mga tunuladang di lang ko ka ingon ni si Kuan nga wa may gipakita si Duterte sa iyang panahon na mayor siya. Baya na i-raid sa Davao, na footage. I-raid na ko. Unom ka drug lords. Corrupt gid sila. Gipanitan ginako diya sila sa tinuod na. Pangutana mo taga Davao kanang inyong Dias Dumoy. Gipanitan ginako. Ingnan to mo. Ayaw yun in town. Muna may sa
crime na to. May problema ta sa bugas at tuntian nga di matarong-tarong nila o kaning krimen nga wa na. So, arin ako sa mga tao basig makatabang nato. Pero kani, umudaog ni sila. Magpabiling gani silang loyal sa ato. May mga prinsipyo. Pero una sa tanan, di man ko mautaon ni pagkuan putang ina niya. Di bitaw ka mo. God just. Ganyan ka lang. Kaping man eh. Wala na yan. Dito na tayo sa lista ng sila. Pakilala ko. Grabe, no? Nakita nyo naman. Kanang akong Kita nyo, daming tao. sinultihan karon tinapulan na. Giduka na ko. Tiguang. Pero paminaw gyud mo anak kay mo ginay tinuod. Ang tiyan o krimen mo oy problema ninyo direct. Di ba? Pabling kuras si Rama og usab kay ako na siyang gitudluan unsaon pagpatay sa tao. Kaya na naman. Seryosohin na naman yung mga tulonggis. Murag dili ikaw ang nagpatay. Ana ba? Ayan na, tumatawa. Baka mamaya, ano na naman kayo ha? Sabihin nyo na naman, kaso na naman yan. Oh, mga ano dyan, mahilig mag-file ng kaso. Di ba? O, kita nyo yung dami ng tao yan. Diyos ko po. Pag ito nakita to ni Bongbong, putang ina niyan. Mababaliw na naman po tragis niya. Di ba po tayo may ikog nga nagbarog nga rin sa yung unahan na to ang kandidato sa pagka-mayor sa Lapu-Lapu City. Diba? Ayan, ang symbolic dyan. Oo, yung maitaas yung kamay mo. Eh, si Bongbong, taas ng kamay. Putang ina, nagkakulani na. Wala pang kumakaway sa kanya. Padagkag yun ha. Ako na ko nang nianhing nga rin. Para mo hangyo sa inyo. Padag ang among kandidato. Sunod ang Vice Mayor. Wala nga eh. Mga bossing, kung makikita nyo, puta ina yan. Eh, kung makikita nyo ngayon, Diyos mio, ang daming tao niyan. Nagkaanuhan pa dyan, nagkahulihan pa dyan nung kaninang madaling araw. Pero nakita ninyo, di ba? Itong mga tao na to, nagsipagpuntahan to dyan. Walang ano yan ha? Walang tawag din eh. Walang mga ayuda yan. Walang ayuda, walang ibinigay na kahit ano, walang ipinangako. Isang rockstar lang yun nandiyan dyan, mga bossing. Si Duterte lang. So paano mo sasabihin na mas tumaas yung
following mo or mas tumaas yung mga taong may gusto kay Bongbong, kung putang ina, lahat to pinupuntahan niya, kung hindi mo nagbabayad sila sa mga tao, kinukulong nila para hindi magsialis, damitan nila ng kulay pula yung mga pulis para dumami sila, puta magkakulani, kailangan pa niyang gamitin yung job fair ng gobyerno para lang magkaroon ng tao, pero sigaw na ng sigaw yung mga politiko, yung mga local politicians na nagdala sa kanila sa mga probinsya na yan, sigaw na ng sigaw, pero hindi pa rin sila kumbaga hindi pa rin sila tinatangkilik. 'Di ba? Diyan ngayon tayo, dito mo ngayon titingnan. Dito sa Cebu, hati diyan. Ang LGU ng Cebu, gobyerno 'yan. Pero kung makikita mo, yung mga taong nagpunta, organic 'yan. Kahit umuulan kahapon kanina diyan. Nung hapon umuulan. Pero kita mo, 'di ba? Nandiyan dyan sila. Anong oras na ngayon? 11:11 pasado na. Nandiyan dyan pa rin sila. Inaantay pa rin nila si PRRD na matapos magsalita. Wala pang bigayan ng mga ayuda yan. Wala pang bigayan ng mga pagkain yan. Sabi ko nga sa inyo, nung kami ay nandiyan sa may Green Hills, grabe, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, walang kainan yun. Pero ang daming tao sa loob, hindi nabawasan. Ang dami pang tao sa labas, hindi nabawasan. Nung nakikita nyo, yung drone shots na yan, ito hindi pa to organized ha. Walang pera to. Itong hakbang ng maisog na to, walang pera to. Nakaano lang sila, naka-arbor lang sila ng stage. Naka-arbor lang sila ng sound system. Kita mo naman, sa makita ng yan yung takip nung tawag diyan, pedestal ba tawag diyan? Yung takip ng lamesa na ginagamit ni PRD, kita ninyo. 'Di ba? Ano pa? Telang normal lang 'yan. 'Di ba? Pakinggan natin ulit. Kung ikumpara na naman nyo sa mga diha, sa mga libat nga tiguang kanina lang ibutang. Actually, yun mo si may bundok. Yung. Di ba? Yan ang mga galing na mga politiko. Putuhin ninyo. Buotan nga tao matibang buo sa TV na to. PDP laban, lahat 'yan iboto natin. Kung gusto natin na may VP Sara pa na tatakbo sa 2028, buong PDP laban. Pagka mayor na ako kay dugay magyugkong ni mayor, niabot na dito mga second lieutenant pa. O niyan, assign sa lain-laing lugar sa Mindanao. Pero itong nag-major na siya, napadool ang iyang assignment, hantod Colonel, nahimong siyang City Police Director. Wala ni hangin, wala ni hambog, maduulan ni mo ni. Wala yun nung tabang-tabang diretso. Kasi inyong sakon dito sa Senado. Si General De La Rosa. Ayan na. General Bato. Senator Go. Andiyan ba? Marcoleta, Vic Rodriguez, Pastor Kibuloy, J.B. Hinlo, Philip Salvador. Bugay na ako ng kauban. Nag-training na ako ni siya halos ang istorya ang akong aid yun ba? PC. Kabarkada ni Bato o ni Bongo. Nagdula sila basketball. Pagbasa sa bula, pagpasa kang Bato, ipasa niya itong ang isaw
mutong namatay. So, naka-diskaril among kinabuhi, tong aid, katong kaduwa nila, yung siya nga, ako na una yung trabaho. So, kaya kanakangay pa man po ko sa batasan, maayo man, kamao sa trabaho, bright ni sibong, Lasal ni, graduate ni sa Lasal. Maayo ni sa mathematics, dili na ni mo kwenta og calculator, dili lang. Bright ni, si Bongo. Yung Bongo. Ayaw ko ninyo butuhin. Ito ato lang. Bitaw. Ni usa. Nakita mang mapa ba sa Pilipinas? Kinahanglan na atay representante unta sa tanan. Mobito ng ingon nga ang senator si moong region para patanang regions mga probinsya representasyon. Nakita na ko ang maayong laki. Bright. Niya kursunada. Ngayon siya nga mudagan sa akin. Ako, sige. Siya ko'y kwarta. Sige lang. Ako. O ginalay mo tabang ni mo. Pariho mo ta. Daog ka lagi. JB Hindo. Pod, uway kabayad sa barko. Pagdabang dire. Kaning sunod, butuho yun eh. Kaning sila tanang butuhin yun eh. Para lang kang inday. Ako gahangyo ninyo para kang inday. Wa man po'y tigas maginitanan. Ang sunod, wa kay masulti. Magsigilag, amigo mami, sigilag ampo, sigilag prayer, maintaw, way kontra. Nainitan ni sa Amerikano, bawa ka ng Amerikano, kanya ang kaso niya ni Katay nga Rizdabaw, giinitan yun siya, pero eventually, I am sure na udagan ng kaso kay mubalik pa ko pagka mo-eskwela pa ko, abogado man ko, pudugay ko nawala, mo-eskwela ko pagka murag estudyante, upat ka simana. Minaw lang may lecture ba sa 4th year. Kung unsay balaod nga naana, unsay na-erase na, unsay balaod na pa. So, mamanin ko. Kani siya na ay law school, na ay halos tanan. Tingalan ko nganong binuang nga niya. Tinuod, maayong tawag yun eh, as in maayo. Pastor Kiboy. Yun! Number 53 sa balota, Pastor Apollo Kibuloy. O naa pa siguro pag-asa. itaw nga mas buutan o mas maamo kaysa iya, ako na. Ang sunod, usan ka abogado, practitioner, PDP yun eh. Wala na siya, basta sa partido lang, tabang. Pero, inana ko, soy daw, lagan. Basig mo daog ka.
basin di ay og mo sugot ang taong lungsod sa Cebu, sa Davao ug ubang lugar. Ngatong hangyo matutal maayong laki ka man, a very good lawyer, a very good man, si Lambino. Yan. Lambino, Kailangan nyo iboto yan. Kasi, again, Kaning sunod. hindi natin afford Post na ako ninyo. mas marami ang administrasyon Post ako kaysa sa ninyo. oposisyon. Kasi Number laglag one. talaga si VP Sara dyan. Tinood ang nakita na ninyo ni Stevie. Ako, personal yun ako. Personal nga dynamics ba? Intercourse. Maayog yun, buutan. Unya hastang bright kaayo. Mo lagi og ako ngita og abogado, o depensa nako. Akong pilion ang pinaka-bright, pinakamaayong tao, Marcoleta. Ang sunod, ni ba siya? Rodriguez. Kani siya empleyado ni sa Malacañang ni adto. But naasay pa magustuhan sa pamaagi sa Malacañang. On a matter of principle, nigawas ni si Rodriguez ni resign. Onya, lawyering man ni siya, sige sa suroy. Pero kadaghan na nag-udyok po sa iya nga, kung mahimong anong di ka naman mudagan, daghang kag nahibawan diha. Daghang kag nahibawan diha sa Malacañang. Daghang kag na tunan diha sa Kongreso. You are loaded with a promise na ang imong experience magamit nimo sa kaayuhan sa tao. Magigsuunan ko, panghamboy yun ako. Maayo yun nga tao. Bright pa. Maayo sa iPad musulti na ako, tinood lang. Vic Rodriguez. Mudaog ni kay lapad egnaw. Puro utok man na. Loko talaga. Butay na okay na Katapusan ba? Dili ni siya kaingon nga bugok nga way tinunan. So happens nga may pinag-aralan to. He can talk in English and he can communicate very well. Galing lang ang iyang napili nga trabaho, artista. Ipe. Sige lang gakos anang mga babae diya ang wapa. Kainggit ito. Dito mas Philip. Kani siya Philip Salvador. Buto natin lahat yan. Right. Buhatin natin lahat yan. Ganun din naman, artista. Magrereklamo kayo, artista yan. Si Lito Lapid, artista rin. Wala rin nagawa. Ito, Duterte to. Sigurado tayo hindi nito ipapahiya ang mga Duterte. Ako giingnan, kinahanglang ko nila tungod ni Inday. Mumanaog sila, ug mudaog ni silang tanan, safety na si Inday. Safety na si Inday, basta manalo. Basta manalo yung Siyam, safety na si Inday. Sa pa lang, lamang naman ang Senado. So, akong ginahangyo ninyo, butuhin ni sila kay mga tao ning na
tarong. Unya, ang akong hangyo nga personal para sa akong anak. Ayan, no? Diba? Kita nyo kung gaano karami ang tao na yan. Hindi nagsisialisan. Yan ang rockstar. Kaya Bongbong, wala ka niyan. Putang ina, Bongbong. Itigil mo na yung kabalbalan mo. You cannot teach charisma, Bongbong. Wala kang charisma. Meron lang kayong apelyido, pero wala kayong mga kwentang mga politiko. Mga putang ina ninyo. Wala kayong mga kwentang mga politiko. Sa totoo lang. Wala kayong mga kwentang mga politiko. Eto si PRRD. Matanda na. Walang pera, walang budget, walang ayuda, walang pinapangako. Inaantay pa rin ng tao yung sasabihin niya kahit na paulit-ulit na lang yung sinasabi niya, aantayin at aantayin pa rin ng tao yung kanyang mga sasabihin. Kaya sa totoo lang, ang laki ng insecurities talaga ni Bongbong Marcos. Ikaw, Bongbong, yung cute na hindi kayang mahalin. Ikaw talaga yun. Ikaw talaga yung kahit na anong gawin mo, putang na masama ka pa rin. Wala eh. Sobrang ano mo kasi, sobrang sama kasi ng ugali mo. Sobrang pangit ng ugali nyo, sobrang mga kawatan ninyo, inuna nyo yung mga sarili ninyo eh. Pinatay mo talaga. Pinatay mo yung chances ng mga susunod na lahi ng mga Marcos sa politika. Forever na kayong matatandaan ng taong bayan ng mga manloloko, diktador, mamamatay tao, magnanakaw, manloloko, dahil sa ginawa ng tatay mo at ginawa mo na rin. Oo. Yan, kitang-kita nyo naman mga bossing kung papaano, kung anong klaseng anong klase, walang budget to. Kung makikita mo, walang budget to. Talagang nagtulong-tulong. Ito yung organic. Nagtulong-tulong lang yung mga Pilipino, nagtulong-tulong yung mga taga Cebu, nagtulong-tulong yung may mga pera dyan para maidaos ito. Dahil walang pera itong mga to, hindi to katulad ng bagong alyansa na puro pera. Ito walang mga pera ito. Kaya binigyan ng pagkakataon ni PRRD na maitaas ang kamay ng mga ito, maikandidato ang mga ito. Kung talagang gusto natin ng maayos na Pilipinas, puta lahat ng kandidato ng bagong alyansa, mula mo sa Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng pati mga LGU nila, laglag nyo lahat. Ilaglag nyo lahat. Kasi kasapakat lahat yan eh. Sa mga kabulastugan nangyayari sa bayan natin eh. Kasapakat lahat yan sa lahat ng mga paghihirap ng bayan natin ngayon. Kaya kung ako sa inyo, ilakad ninyo sa lahat ng mga kakilala nyo, kamag-anak ninyo, mga kaibigan ninyo, na ilaglag lahat ng basta bagong alyansa ng Pilipinas, ilaglag na yan. Konsihal, congressman, mayor, vice mayor, gobernador, basta tumatakbo under bagong alyansa ng Pilipinas, ilaglag nyo na. Kahit gaano karaming ayuda ang binigay sa inyo niyan, kahit gaano karaming pera ang ibinigay sa inyo niyan, delata at kung ano-ano pa, ilaglag nyo mga yan dahil babawiin nila yan. Magnanakaw ang mga yan. Wala nang check and balances sa Pilipinas kapag nanalo lahat yan. At itong mga kandidato ni Bongbong sa pagkasenador, ilaglag natin. Gusto natin makakagante sa lahat ng kahayupan ni Bongbong Marcos. Gusto nyo makagante? Kung gusto nyo makagante, ilaglag nyo lahat ng kandidato niya. Walang mananalo kahit isa. Wala kayong kahit na paborito nyo yung iba dyan, ilaglag nyo. Kung gusto nyo makabawi tayo sa pambubudol ni Pangulong Marcos, kung gusto nyo makabawi tayo sa lahat ng mga kahayupan na ginagawa nila sa bayan ngayon, iboto natin lahat ng mga kalaban ng bagong alyansa na yan at yung mga senador niyan, ilaglag nyo lahat, ishoot nyo sa banga. Wala tayong ibang iboboto kung hindi itong PDP laban. Napakalaki ng tsansa na
dahil sa politika, bayaran, pwedeng ma-impeach yan si VP Sara. Pero kung meron tayong solid na kakampi dyan sa Senado, sigurado, makakalusot si VP Sara, at si VP Sara pagdating ng 2028, may boboto pa natin siya bilang presidente. O di ba? Ganyan ang Duterte magic. Ito yung hindi kayang makuha ni Bongbong. Na marami kang ang pera, maganda nga ang pangalan ninyo, kilala kayo, sikat kayo, mayaman kayo, but never kang irerespeto ng mga Pilipino katulad ng pagrespeto namin kay Pangulong Duterte. Kailangan mo pang magbayad ng mga vlogger para ipagtanggol ka. Si PRRD hindi. Volunteer namin tong ginagawa para sa kanya. Kailangan mo pang magbayad ng troll farms para lang may mag-like sa mga post mo. Pero ikaw pa rin ang may pinakamaraming laughing emoji sa kasaysayan ng politika sa buong mundo. Kaya pasensya ka na sir, pero hindi ikaw si Duterte. Walang Marcos Magic. Merong Marcos Magic sa pandurugas at pag nanakaw ng pera ng taong bayan, namamagic nila, nawawala yung pera. Pero yung Duterte Magic na ang tao ay nakikinig, ang tao ay nag-aantay, ang tao ay talaga namang makapanindig balahibong inaantay ang lahat ng mga bibitawang salita ni PRD, hindi mo kaya yun. At kahit na sa kabilang buhay, dyan sa impyerno, hindi mo makukuha yung respeto na yun. Itaga mo yan sa bato. Ayan. So, congratulations dyan sa Cebu. Lahat ng mga maisog conveners dyan. Si Ibi Hugalbot, si Kuya Jun, na yung hinuhuli ni Torre, at lahat ng mga bumubuo ng maisog dyan sa Cebu. Pinakita nyo kung gaano kayo kalakas, pinalakas nyo yung loob ng mga Pilipino. May pag-asa pa tayo. Basta lahat ng mga, basta wag lang tayong masyadong, wag nyo na masyadong isipin yung ayuda. Walang pambigay ng ayuda itong PDP. Pero sigurado ko sa inyo, yung 6 na taon na nasa katungkulan ng mga yan, sigurado ako na hindi lang halaga ng ayuda yung mapupunta sa inyo. Kaginhawaan at kapayapaan sa buhay yung ibibigay sa inyo netong PDP laban na to. Alisin na natin lahat ng mga kawatan, magnanakaw, sindikato. Alisin na natin lahat ng mga luma na tumatakbo na wala naman nagawa. Ha? Lagi nyo tatandaan yan. June Abines, ayan. Yung pitaka o cellphone. Claire Minor, Claire Minor, Peter Conrad Tejero, Tess Perez, Richie, Ayan. MB Bihag. So, pinapasalamatan ni PRD yung mga conveners at saka yung mga nag-organize nito. Again, Cebu, napakagaling ninyo. Makikita natin si Pangulong Duterte sa Iloilo, I guess. Pupunta siya dyan kasama ang PDP. And tomorrow, mga bossing, abangan ninyo, meron tayong speaking engagement sa mga Filipino community dito sa Malaysia. So magkita-kita tayo dahil tayong napiling tagapagsalita ni Pastor Apollo Kibuloy para sa mga Pilipino dito. Ikakampanya natin siya at ikakampanya natin ang buong slate ng PDP laban. Okay, maraming salamat sa inyo. Again, Bongbong Marcos, itigil mo na yung kagaguhan mo. Kung ako sa'yo, ayusin mo buhay mo, ayusin mo yung susunod na 3 taon na panunungkulan mo, bati-bati tayo. Pero hanggat hayop kayo, hanggat satanas kayo, hindi kami hihinto. Kahit harangan mo kami ng sibat, sampahan mo kami ng maraming kaso, hindi kami hihinto. Lahat kaming mga banateros, lahat kaming mga Magic 40, yung mga pinatatawag nyo at pinapahinto nyong mag-content, hindi kami natatakot at hindi kami kailanman matatakot. Kaya nyo kaming patayin, kaya nyo kaming ipakulong, pero hindi nyo kayang sikilin ang aming malayang pagpapayag at hindi nyo kayang agawin sa amin yung aming karapatan para ilabas lahat ng mga kabulastugan nyo
sa Pilipinas. Ayan ha, si J. Bondok, Ronald Bato de la Rosa, Bongo, Hinlo, Raul Lambino, Marcoleta, si Pastor Apollo Camiloy, tawag dito Vic Rodriguez, iboto nyo lahat. Jimmy Bondok, iboto nyo lahat yan. Okay? Isa ang nais nila, isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Ayun, mga bossing. So natapos yung ilang oras ng pagsasama-sama na yan. Mabuhay kayo mga taga Cebu, mabuhay ang Maisog Cebu, at masusundan pa po ito sa buong Pilipinas. Buong PDP laban, ikandidato natin. Lahat ng mga OFW, ikandidato po ninyo sa mga kamag-anak nyo sa Pilipinas itong PDP laban. Again, kung nagmamahal kayo sa bayan, kung nagmamahal kayo kay VP Sara, kailangan natin iboto lahat ng PDP. Or else, walang VP Sara sa 2028. Okay, mabuhay kayo. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. God bless us all and God bless the Philippines. You're amazing. Good night, everyone. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.